Okay, mga kababayan, magandang gabi po. Gusto ko pong pag-usapan natin ngayon itong tungkol sa problemang kinakaharap ni Pastor Kibuloy. Ano po ang tungkol dito? Well, alam nating lahat na siya ngayon ay nagtatago at hinahabol ng gobyerno. Hinahabol ng mga pulis sa ngayon. Although, hindi lang naman po sa ngayon ito ginawa. Ilang ulit na tinangka ng ating otoridad na ihain sa kanya ang warrant of arrest na nanggaling sa korte. Pero ito, kasi sabi niya dati, hindi siya haharap sa Senado. Kasi hindi niya nirerespeto ang Senado. Hindi siya makikipagdebate, makikipagtalo dito, o hindi siya papayag na questionin siya ng mga senador. Na ang irerespetohin lang niya ay ang korte. Kung korte daw ang magpapatawag sa kanya, haharap siya. But then, alam natin ang kwento na bagamat isinampa ang kaso sa korte at siya ay ipinatawag, hindi siya sumipot. At tuluyan na nga po siyang nagtago, di ba? Na may mga nagsasabi na baka tumakas na, pumunta na ng ibang bansa, sa China, kung saan. Pero nandun pa rin yung paniniwala na nandito lang siya. Nandito lang siya sa Pilipinas, dyan sa kanyang kaharian, sa Davao, sa kanyang Glory Mountain. Dahil para sa kanya, ito ay kanyang kaharian. Dito siya mas nakakaramdam na safe siya. The safest place to be for him. Kaya, nandyan siya. Pero nga, wala pong magawa ang ating mga otoridad na makita siya or maihain sa kanya ang tawag dito, yung warrant of arrest at hindi nila ito maaresto. Aresto dahil hindi siya sumusuko, nagtatago siya. Kaya aresto na po ang susunod na hakbang. Ngayon, bagamat may warrant of arrest na, ay may karapatan ng otoridad na hanapin siya sa kanyang pribadong lugar, ganun pa man, nahirapan po yung mga otoridad natin dahil nga hinaharang, ginagawang mahirap para sa mga kapulisan natin ang trabahong pag-aaresto, pinapahirap ng mga tagasunod ni Kibuloy. Yung kanyang mga members, yung kanyang mga alagad, pinapahirapan sila. Ando na harangin sila, hinahabol-habol sila, sinasaktan sila. Biruin mo, mga otoridad, mga pulis, saan ka makakita ng pulis na kinakayan-kayanan lang na harasin ng sibilyan? Diba? Nakakahiya. Only in the Philippines. Kung napapanood man po ito sa ibang bansa, lumalabas po na nakakahiya ang ating kapulisan, ang ating gobyerno, ang ating lipunan sa kabuuan. So ngayon, may dating miyembro na tumiwalag na siyang tumutulong sa kapulisan, nagbibigay siya ng mga important info, mga impormasyon tungkol sa kanyang mga nalalaman ng mga sikreto nitong kaharian ni Kibuloy nung siya ay nandoon pa. Although sa ngayon daw binago na
yung ilang mga bagay-bagay. Kagaya ng yung bunker, yung tunnel, yung tirahan ni Kibuloy sa ilalim ng lupa. Binago na pala. So, medyo nag-iba. Hindi rin naging madali para sa ating mga kapulisan yung paghahanap dito sa kinaroroonan ni Kibuloy. Bagamat may mga malaking na itutulong itong si Miss Arlene Stone. So ngayon, ang sabi, natukoy na kung nasaan. Dahil doon sa isang equipment, modern equipment, para matrace kung nasaan yung mga taong hinahanap. Pero ngayon, may mga balibalita na tila daw yata parang nagpapahiwatig itong si Kibuloy na baka gusto nang sumuko. Pero sa mga sumunod na araw, nandoon na naman yung balita naman na hindi raw susuko. Hindi susuko ng matahimik or hindi susuko, hindi magpapahuli ng buhay. Okay. So ngayon, dito po sa mga kaguluhang ito sa paglusob po ng mga kapulisan dyan sa property, dyan sa kaharian ni Kibuloy sa Davao. Wala po tayong nakikita na pakikialam or at least man lang mamagitan yung tao na mayroong jurisdiction dyan sa lugar na yan, dyan sa mga issue or sa mga bagay-bagay, lalo pa sa ganitong klaseng kaseryoso na bagay na nangyayari dyan sa Davao. Yun pong kasalukuyang mayor ng Davao City na si Baste Duterte, na anak ng dating Pangulo Rodrigo Duterte. Mayroong pang isa na dapat sana ay nakikialam or namamagitan, yung Congressman Pulong Duterte, anak din ng dating Pangulong Duterte, kapatid ng mayor. Even VP Sara, dahil si VP Sara naman, Duterte, taga Davao City, naging mayor dati, at siya ay vice president, at national ang coverage ng kanyang obligasyon, parang presidente, di ba? So, ibig sabihin, itong mga Duterte, buong pamilyang Duterte, even yung dating Pangulong Duterte, dahil kaibigan niya, matalik niyang kaibigan, very close ally ng mga Duterte, itong wanted na si Kibuloy. Pero, tila ba, parang wala silang pakialam. Ni hindi man lang sila pumunta doon para tingnan or mamagitan. Well, nagpalabas naman ng mga pronouncement sa media, pero hanggang doon lang. Hindi ba dapat, mga kababayan, hindi kaya dapat na itong si dating Pangulong Duterte ay personal na magpunta doon sa KOJC compound para mamagitan, unang-una, hindi lang sa pagiging dating Pangulo, hindi lang dahil sa siya ay taga Davao City at siya ay isang makapangyarihang tao, maimpluwensyang tao dyan sa Davao, at hindi lang dahil sa siya ay close friend and ally ni Kibuloy, but meron siyang malaking pananagutan o responsibilidad dyan sa mga nangyayari dyan sa property ni Kibuloy and the whole Kibuloy case. Bakit? Dahil siya po ang designated administrator
ng properties ni Kibuloy. The property, the whole KOJC Incorporated. Di ba? Siya yung sa kanya nakahabilin ang KOJC. Yung pamamahala ng mga properties and everything. Sa kanya ipinagkatiwala at inihabilin ni Kibuloy bago siya nagtago. Oh, kaya niya inihabilin kay Duterte dahil siya ay magtatago. Sorry. Sorry po. Pag matagal na ako nagsasalita, namamalatang. Kumakatilala muna ko. So, dahil nga sa siya ang administrador, hindi pa dapat siya ang naka-frontline. Siya dapat ang naka-front. Diyan mismo sa loob ng KOJC na imamanage niya, isusupervise niya kung ano mga ginagawa ng mga pulis dyan, kung ano nangyayari sa mga Kibuloy supporters, lahat ng tao dyan sa loob ng KOJC. Siya dapat ang nandiyan, presente, na overall supervising person. Pero, bakit ni isa sa kanila, sa mga Duterte, hindi nagpapakita doon? At ngayon nga, habang tumatagal itong paghahabol kay Pastor Kibuloy, itong hindi nila pagsipot dyan ng kahit isa man sa kanila, even the mayor himself, lahat sila na mag-aama, wala man lang tayong nakikitang but how do you say this? Maybe pag-alalay, pag-aalala. Hindi ko ito sinasabi dahil naaawa ako kay Kibuloy. Or, nagtataka lang ako kung bakit, and I think everybody is wondering also, that the fact na siya ang administrador at silang pamilya Duterte ang number 1 na supporter dapat at titingin sa welfare ni Kibuloy, no show. Hindi natin nakikita doon. At tila baga, isa nangyayaring ito na parang pinapabayaan lang nila. Para bang hinahayaan nila na, mahuli si Kibuloy. Para bang, what will be, will be. Mahuli si Kibuloy? Okay. Hindi mahuli? Okay din. Kasi bakit po? Ako sa tingin ko duda ko lang katinang utak ko, hindi kaya tumatalikod na ang mga Duterte kay Kibuloy? Dahil sa tingin nila, wala nang kawala si Kibuloy, talagang mahuhuli, maaaresto, makukulong, mawawala sa eksena. Ibig sabihin na mawawala sa eksena, mawawala na siya ng kapangyarihan. Dahil kapag siya ay nakulong, maaaring habang buhay na pagkakulong. May sagutin pa nga siyang mga kaso sa Amerika. So, hindi siya mawawala ng kaso. Kasi pag, halimbawang natapos na ang kaso dito sa Pilipinas, mayroon pa rin sa kanyang hahabol, yung Amerika. Dahil marami rin siyang atraso doon. Ngayon, bakit ko nasabi na tila baga tinatalikuran na ng mga Duterte si Kibuloy? Eto, ang makatikong utak. Gaya ng sinabi ko, hindi kaya tinatalikuran na talaga ni Duterte si Kibuloy? After all,
Si Duterte ang administrador. Kay Duterte, nakahabilin ang lahat na property, assets ng KOJC. So, anong ibig sabihin nito? Hindi kaya kapag tuluyan ang nawala si Kibuloy, tuluyan ang nahuli at naparusahan na kulong, nawala na ng power sa kanyang mga nasasakupan, sa kanyang mga followers, at tuluyan ng kayang masasara, magiging non-existent yung kanyang simbahan. Although pwede pa namang ipagpatuloy kasi mayroon naman siyang ibang mga executive pastors. Pero yung talagang malaking kapangyarihan na kay Kibuloy ay mawawala. Mawawala na. Mawawala ng clutch. Clutch ba? Wala na siyang grip dito sa dating kapangyarihan niya, dito sa kanyang mga properties, kanyang assets, at sa simbahan niya. Dahil ang mamamahala na nito ay si Duterte. So, makulong man po si Kibuloy, mapupunta kay Duterte yung mga assets, yung properties, yung kayamanan ng kingdom. Kaya, why not pabayaan na lang si Kibuloy na tuluyang makulong? After all, nasa kamay ni Duterte yung lahat na assets ni Kibuloy. Or shall we say, assets nga ba ni Kibuloy? Or baka naman hati sila, or majority ng assets belongs to Duterte. Kung sakali man na makaligtas si Kibuloy dito for whatever reason, for whatever way possible or impossible, nakabalik siya sa kanyang kingdom, sa kanyang pagiging pastor, wala pa rin namang mawawala kay Duterte, di ba? Back to normal. Usual business. Pero, mas malaking bagay sa mga Duterte kung tuluyan ng mawawala sa sirkulasyon si Kibuloy. Dahil magiging kanila na yung buong kaharian ni Kibuloy. Na kung tutuusin, baka nga talaga malaking bahagi ng kaharian ito ay pag-aari ni Duterte. Diba? And, with regard to the children, sa Duterte children, si Sara, si Pulong, si Baste, plus whoever. Di ba nung mga nakaraang buwan, nabalitaan natin na nag-aaway daw ang mag-aamang Duterte. Nakikipag-away sa ama. Dahil ang gustong mangyari nitong mga anak, paghati-hatiin na yung kayamanan ng Duterte. Dahil baka daw sa kalagayan ng health ni Duterte at sa kanyang edad, baka daw any moment, baka biglang mamaalam na itong si Tatay Duterte. Kaya ngayon pa lang gusto na nitong tatlong anak na paghati-hatiin na. And, of course, hindi lang yun yung kayamanan na nandito sa kamay ng mga Duterte, but also, maybe, yung kayamanan na nakatago dyan sa kaharian ni Kibuloy. Nakapangalan kay Kibuloy, nakatago sa simbahan ni Kibuloy. Nabalitaan din nga natin na parang umangal yata yung second wife,
si Hanilet, na parang ayaw hatian ng fair siya, ayaw bigyan ng sorry, ayaw bigyan ng right, fair share yung anak ni Hanilet na si Kitty nitong tatlong magkakapatid sa una. Na tila nga ni baga may parang may banta na kapag hindi nagustuhan nung mag-inang Hanilet at Kitty yung hatian, ay marami daw siya ibubulgar na sikreto. Kaya namatay yung issue na yun. So hindi kaya dahil nga sa gahaman sa pera itong mga Duterte, di ba? Hindi ito pagbibintang, maraming ebidensya na napakahalaga or swapang nila sa pera. Kaya hindi po imposible na hayaan na lang nila si Kibuloy na mawala sa eksena. Nang sa ganon, kanila na yung kanila na yung mga kayamanang nasa kamay ni Kibuloy or patago. Plus, maybe, pati yung kayamanan ng sariling yaman, sariling sikap ni Kibuloy. Kasi siyempre, hindi naman lahat yan kay Duterte. Meron din yan. Marami rin namang pinagtrabahuhan si Kibuloy. Or shall we say, pinagtrabahuhan nung mga members ni Kibuloy na pinilit magtrabaho or everything. Kasi madiskarte naman si Kibuloy, di ba? So, whatever the ratio, kung magkano man ang ratio na talagang sa pinagtrabahuhan ng church ni Kibuloy, siyempre kasama na yun doon sa kabuuan ng ina-administer ngayon ng mga ni Duterte. Pati yun maisasama. And I think with regard to the church, I don't think na siseryosohin niya ni Duterte yung pagpapalaganap ng relihiyon na yan. Kasi hindi naman siya maka-Diyos, diba? And after all, whatever. Yun lang po ang ibig ko sabihin kung bakit parang pinapabayaan ng mga Duterte si Kibuloy. Na parang wala tayong nakikitang effort para ipagtanggol or ipaglaban, protektahan itong si Kibuloy laban dito sa mga humahabol sa kanya. Dahil nga sa malaking kayamanang maiiwan ni Kibuloy na for sure alam natin kung kanino mapupunta dahil siya ang designated supervisor, administrator. So, di ba? Designated survivor. Di ba mga kababayan? So hanggang dito na lamang po at ito po ay bunga ng kakatihan ng aking utak. Kayo naman po kung hindi kumakati ang inyong utak, ewan ko lang. So hanggang sa muli po mga kababayan, magandang gabi.